Good morning, good morning, good morning. Magpapagupit tayo ngayon. Ay, wala. Nandito pa rin yung coffee machine. Wala pa rin kumukuha. Ganyan yung mga kapitbahay namin. Kapag hindi na kailangan gamit, nilalagay lang doon. Minsan may mga napupulot ako dyan na pwede pang magamit sa bahay. Pero this time yung coffee machine is di ko kailangan. baka may someone na mas kailangan kaysa sa akin. So magpapagupit muna tayo ng buhok, and then after imimit ko si Carol as usual, and si Chris siguro magko-coffee kami, and maybe Martin, pero I'm not sure. May sakit pa rin ako, pero hindi na siya kasing lala nung isang araw. Hindi ako nakatulog, alas 2 pa lang gising na ako, natulog ako 10. So 4 hours lang yung tulog, and sana gumaling na kaagad para makapasok na ako sa Monday. Sa Monday may pasok na ulit. Ang init. Ayan na, bagong gupit na tayo. Nagmukha na naman akong tao. Yung ganitong gupit dito is 17 euros. Sa Pilipinas 2 euros lang. Sa probinsya namin, sa Bicol, 1 euro lang, 50 pesos. Ay, kaya pag umuwi ako, nagpapagupit ako sa Pilipinas kasi mura doon. Pag dadating dito, hindi mo na kailangan pagupit, nakatipid ka ng 16 euros. So, imimit ko na si Carol, and masaya ako sa gupit ko na hindi na ako mukhang haggard. Kasi pag every month ako nagpapagupit, pero dapat para every 3 weeks para hindi masyadong humahaba. Kasi pag humaba yung buhok ko, nagmumukha talaga akong haggard, mukhang malungkot. Pag ganito yung buhok, okay naman, mukhang masikli yung mukha ko. O, diba? Grocery tayo kasi tomorrow is Sunday. Wala na akong bigas, so mag-basmati muna tayo. Actually ayoko ng basmati, grabe ang mahal. Basmati 5 euros. Yun lang tayo sa mura. Ang bibilihin ko muna is 1 kilo, 3 euros. Bumibili ako dun sa Asian store kasi mas mura dun, 5 kilo, mas tipid kapag maramihan. Pero since Sunday tomorrow, and kailangan ko ng pagkain, dito muna ako bibili. I mean kasi kapag Sunday, close ang supermarket dito. So, no choice, kahit mahal. Tapos, this one. Ito yung masarap. I-prepare ko siya dito sa chicken breast. I think kompleto naman na ang nabili ko. Yan. Yeah. Meron na akong sabon. And then, mga pagkain for tomorrow, Sunday. Yeah, sakto na yan. Okay, let's go. Magbayad na tayo. Yeah. Yung pinimili kong yung lahat na yon, good for 2 days, 20 euros, 22 euros. Kasi yung sabon, tsaka toothpaste, dun ko sa kabila, sa drugstore ko binili. Kasi magkaiba yung store. Yung supermarket is wala yung mga toothbrush at saka soap, mga shampoos, hindi kompleto. So bibili mo siya sa drugstore. So yung soap at saka toothpaste, so, sa drugstore ko binili, and yung mga pagkain doon sa supermarket, and cost around 22 euros. Dati, uulitin ko na naman, dati yung mga itong presyo for 2 days, magkakasya ng 15 euros before corona. Pero ngayon
Grabe, yung mga siguro 20% ang tinaas ang inflation rate. Hindi ko alam kung ano yung statistic, pero I think 20% nga talaga yung inflation rate namin dito sa Germany. And yeah, sobrang init. Sana hindi ako magkasakit lalo. Pero malapit lang naman yung bahay namin dito. Yun nga, everyday kaming nag-grocery. Everyday kami nag-grocery kasi hindi kasya dun sa ano namin, dun sa ref namin kapag mag-grocery kami ng lingguhan. At saka, diba, sabi ko nga sa inyo is malapit lang yung grocery. Ayoko na na-expire na ng pagkain. So, mas mabuti na bumibili kami ng everyday. And yun. Ito na yung pinamili ko. Yung worth, magkano ba? 1,200 euros. Ipapakita ko sa inyo. Yung mga nasa Pilipinas. So, may idea kayo pag pupunta ka dito. Chicken breast. Ilang kilo ba ito? 400 grams. Ano siya? 400 grams, 5 euros to 250. 250 chicken breast. Tapos, banana una na. Ating banana, ang rice, 1 kilong rice, tapos bread, and toothpaste, and nag-crave ako dito, 3 euros ito, sa pakwan, tapos yung watermelon na kulay, yung honey melon ang tawag dito, tsaka yung normal na watermelon, tsaka ang yogurt, isang Lucky Me, hindi siya Lucky Me, pero pansit, soup, tapos yung sauce na ipapartner ko din sa ano, sa chicken breast. Tsaka ang Dove na sabon. Kasi hindi ako, ay chili con carne pa pala. Hindi ako gumagamit ng mga liquid na sabon. Kasi anong tawag doon? Pag yung liquid na sabon ang ginagamit ko, ang dami na aaksaya. So kapag yung ganitong sabon, nakakatipid, tsaka hindi masyadong madaming basura kasi ang packaging niya is sa ano, sa papel. So yun, galing dito kanina si Carol kaninang umaga, nag-aral siya ng ano, nag-aral ng Tagalog. Ang bilis niya matuto, kaso nahihiya pag nagsasalita sa camera. Sabi ko, ipakita mo kung gaano ka na kagaling mag-Tagalog. Marunong na talaga siya mag-Tagalog. Marunong na siya ng mga past tense, future, at saka present tense. Nakakapag-conversate na siya. Hindi pa naman sobrang madaming alam, pero yung mga verb na, mga importanteng verb, alam niya na. So, yan. Kakain ko muna yung aking frutas. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo kasi wala akong tripod. So naisip ko, meron akong noodle glass. Ipapatong ko doon yung tripod ko. Nakita niyo ba? Ito, para may perspective kayo. So ipapatong ko dyan yung aking phone. Yan. May tripod na ako. Yun. Kumakain ako ng aking honey melon. Ang tawag dito is, sa Germany is honey melon. And dito is yung normal na melon, and syempre is watermelon. Favorite ko siya kapag mainit ang panahon kasi refreshing. Anyway, dun sa gustong magpa-shoutout, hello po sa inyo. Kaso hindi ko alam kung ano yung mga name. Kasi ang nakikita ko lang po dun sa ano, sa YouTube manager ko is yung email address na lumalabas. Yun lang yung lumalabas dun sa ano, sa comment section. Kaya hindi ako makapag-shoutout ng personal. So, hello na lang po sa inyo. Ang nakikilala ko lang is yung mga regular na nagme-message or nagka-follow sa akin sa Instagram. Tapos parati sila nagme-message sa akin. Yun lang. Pero yung mga regular na nagko-comment sa YouTube na hindi ko alam kung ano yung real name. So, sorry. Hello po sa inyo. I know na parati kayong nagko-comment or nanonood. Thank you so much. I appreciate. Yun. Pagkatapos kong kumain, imimit ko si Carol. And, meron akong kaibigan na dadating galing sa Venezuela. Hindi siya galing sa Venezuela, I mean from Venezuela.
bibisitahin niya kami dito ni Robert. Kaso si Robert is wala. So matutulog lamang siya dyan sa living room namin. Meron din kaming vlog na ginawa nun dati. Yung how to parang mag-TNT dito sa Germany. Kasi before, TNT siya. Kasi diba may political crisis sa Venezuela. So lumipad siya papunta ng Germany. So, since then, di na siya bumalik ng Venezuela, ngayon nag-aaral na siya dito. Na ano na, nakapag-asylum visa siya. Dadalawin niya kami dito. I love that friend kasi sobrang bait. And noong mga hard times namin dalawa, pati kami nag-share ng sentiments, ng problema. And ngayon, ano na kami, after 5-6 years, ano na, parang na-achieve namin yung gusto namin. May trabaho na siya, may visa na siya. Ako naman natapos ko na yung masters, yung bachelor and masters. So, ipapakilala ko sa inyo. Ang dami ko na namang dinaldal. Nalibang na naman ako yung mga alaga kong isda. Di ko pa napapakain. So, pakainin ko na muna. Nakwento ko na ba sa inyo itong mga isda kong to? Matagal na to, last year pa. Sa Munich, may ganito din ako na nakatira pa ako sa Munich. Yung mga isdang yan, kaya maliliit, is mga anak-anak na lang yan. Yung totoong isda ko is namatay, na matagal na, I mean, yung mga nanay nila is namatay, hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi na napakain ni Robert. Tapos pagdating ko dito, nanghihina na sila. Sinisi si Robert. Anyway, yun lang guys, thank you very much for watching. Pupunta na ako kay Carol, ang dami ko na namang sinabi. Thank you very much and I hope na-enjoy nyo yung vlog ko for today. Wala muna tayong features na boyfriend. Mag-isa lang muna. I will see you again on my next vloggy vlog. Bye!